So samahan niyo po ako sa atin pong gagawing pag-aaral at ang atin pong Bible text ay makikita po sa John chapter 16 verses 26 to 33. Yan po ang atin pong pagkaing espiritual. Itutuloy na naman natin ang atin pong pagbubulay-bulay sa mga salita ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Basahin ko po ang salita po ng Diyos, salita ng buhay. John 16:26, sabi ni Lord, "In that day, you will ask in my name. I am not saying that I will ask the Father on your behalf. No, the Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God. I came from the Father and entered the world. Now I am leaving the world and going back to the Father." Then Jesus' disciples said, "Now you are speaking clearly and without figures of speech. Now we can see that you know all things and that you do not even need to have anyone ask you questions. This makes us believe that you came from God. Do you now believe?" Jesus replied, "A time is coming, and in fact has come, when you will be scattered, each to your own home. You will leave me alone, yet I am not alone, for my Father is with me. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Amen po. Ang ganda-ganda po ng salitang ito, mga kapatiran. Again, ang konteksto po ay namamaalam na si Jesus Christ, malapit na po siyang i-arrest at malapit na po siyang patayin at dahil sa ating mga kasalanan, at ang kasama niya po ay ang kanyang 11 disciples at binibigyan ni Lord ang kanyang mga disciples sa oras na ito ng tinatawag na assurance. Amen po, mga kapatid. Bago po natin puntahan ang ating pinaka-topic, gusto ko lang po kayong dalhin dun po sa sinasabi ng Panginoon sa 26. Dun muna tayo bilang bahagi ng aking introduction. Okay, may sinasabi kasi si Lord doon na sa araw na yun, hihingi kayo sa aking pangalan. Kung inyong matatandaan, yan po ang mensahe natin nung isang gabi. That was Friday, na meron na pong bagong sistema na inintroduce si Jesus Christ para makaranas tayo ng answered prayers at makaranas tayo ng kagalakan, yung tinatawag niyang joy na hindi kayang nakawin at alisin sa atin ng sanglibutan. So hihingi daw tayo sa kanyang pangalan. So hindi sa larawan. Ano po? Wag sa larawan, sa pangalan tayo hihingi. Yan ang concept ni Lord. Yan ang turo niya sa atin. Pero ang sabi niya, medyo nakakagulat yung sinabi niya sunod. "I am not saying that I will ask the Father on your behalf." Parang sinasabi niya na, I am not saying, parang sabi niya, hindi ko sinasabi na ako'y hihingi sa Ama on your behalf dahil sa inyo. Okay, mga kapatid, hindi ako hihingi sa Ama ng dahil sa inyo. Alam nyo, mga kapatid, medyo interesting po yung sinabing yun ni Lord, na hindi daw siya hihingi sa Ama ng dahil sa atin. Alam nyo, mga kapatid, sa 27, parang hindi siya connected, pero ako naniniwala na connected po yun. Tingnan nyo po. Ang sabi po doon ay, "No, the Father himself loves you because because you have loved me and have believed that I came from God." Tagalogin muna natin yun. Sabi niya, hindi. The Father himself loves you, mahal kayo ng Ama, dahil minahal niyo ako at naniniwala kayo na galing ako sa Diyos. Parang iba yun sa doon sa talatang 26. Kasi ang pinag-uusapan sa 26 ay hihingi tayo sa kanyang pangalan. Tapos ang sagot ni Lord, hindi ko sinasabing hihingi ako sa Ama ng dahil sa inyo. Parang ang ibig sabihin ng Lord pagdating sa 27, hindi na ako hihingi sa Ama ng dahil sa inyo. Dahil mahal kayo ng Ama at minahal niyo ako, ang Ama mismo ang magbibigay sa inyo. Wow! So mga kapatiran, yan ang isa kong parang nakikita ko dito. Palagi ko ay
hindi yun nakasulat dito, pero yun ang aking parang guess, yun ang aking sapantaha, yun ang aking sabihin na nating personal kong opinion. Sabi ni Lord, ulitin ko, hihingi kayo sa pangalan ko. Pero ang sabi ni Lord, ay hindi ako hihingi sa Ama ng dahil sa inyo. Pagdating sa 27, ang sabi niya, mahal kayo ng Ama. Kapag nagmamahal, anong gagawin? Di ba magbibigay? Tapos ang sabi niya pa, mahal kayo ng Ama dahil minahal niyo ako at naniwala kayo na ako ay galing sa Ama. So parang sinasabi dyan na bibigyan kayo ng Ama kapag humingi kayo sa aking pangalan. And that is always consistent din naman mga kapatid. Kapag humingi tayo sa Ama, sa pangalan ni Jesus, the Father will grant our request. Ngayon po mga kapatid sa 28, ang sabi niya po, I came from the Father and entered the world. Ay parang synopsis ng buhay niya. Itong aking nabinasa sa talatang 28. Totoo naman yan. Siya ay nanggaling sa Ama at pumasok sa sanglibutan. Ito pa yung synopsis. And now, I am leaving the world. Pamamaalam na. At saan siya pupunta? And going back to the Father. So yan po mga kapatid, ang kanyang, tawag ko nga dito, synopsis. Parang kapsula ng buhay ni Jesus Christ. Galing siya sa Ama, pumasok siya sa sanglibutan, aalis na siya sa sanglibutan, at babalik na siya sa Ama. Yun po ang tawag ko dun ay the mission of Jesus Christ. Kayo po, alam nyo ba ang inyong mission sa buhay? Kung si Kristo ang tatanungin natin, ayun po ang kanyang mission. Galing sa Ama, pumasok sa mundo, nagkatawang tao, pagkatapos iiwanan ng mundo at babalik sa Ama. Napakaganda po. Pagdating sa 29, mga kapatiran, ito na po ang matindi. 3 beses binanggit ang salitang now. Tingnan niyo po ha, now. Ang sabi ng 29, then Jesus' disciples said, sabi ng disciples ha, now, you are speaking clearly and without figures of speech. Hindi ka na nagsasalita ng parang mga figures of speech. Diretso na, ika nga. Pagdating sa 30, andun na naman yung word na now. Now, we can see that you know all things. Nanampalataya na sila. And that you do not even need and that you do not even need to have anyone ask you questions. Wala na magtatanong sa iyo, in short. Dahil alam mo na lahat ng bagay eh. Di ba mga kapatid? Minsan naman, ang tinetest lang natin ang knowledge ng isang tao kapag alam nating hindi niya alam ang lahat ng bagay. Pero ano ang sense na ang Diyos ay tanungin mo kung alam niya ang lahat ng kasagutan, right? Pagdating sa verse 31, do you now believe? Jesus replied. So ang punto ko mga kapatiran sa ating Panginoon ay tatlong beses binanggit ang salitang now. Alam po natin yung now is an adverb of time. So makikita po natin mga kapatid na ito po parang itong salitang now na to ay pagpapakita na may nangyari in the past na ngayon ay may pagbabago na po sila. Ibig sabihin mga kapatid, kaya nga ang sabi ni Jesus Christ sa 31, do you now believe me? Do you now believe me? Kasi ang sabi nila ang sabi ng mga disciples sa 30, now we can see that you know all things. Kaya sabi niya sa 31, ngayon naniniwala na kayo. So mga kapatid, yan po ang pag-uusapan natin. Very crucial po yan. Yang aspect na yan. Ang tema ko po sa umagang ito, pinamagatan ko po na believers, nuts and bolts, peace and troubles go together. Kapag sinabi po nating nuts and bolts, alam po natin yan. Mag-asawa po yung bolt at saka yung nuts. Hindi mo magagamit yung bolt kung wala yung nut. Sila po ay mag-asawa. Kaya nga ang sabi ko dito, ang kapayapaan at ang mga troubles ay magkasama. Kahit na ikaw ay nananampalataya pa sa ating Panginoon. So yan po mga kapatid. Ang una kong ipinaliwanag sa inyo, please catch this. Ang sabi nila palagi ay ngayon sa 29. Pagdating sa 30, ngayon nananampalataya na kami. Pagdating sa 31, ang sabi ni Lord, ngayon
nananampalataya na kayo ngayon. Pero mga kapatid, bilang isang mananampalataya, hindi ito nangangahulugan ng absence of trials and troubles. At yan po ang gusto kong ipaliwanag, na ang nuts and bolts go together. Ang pagiging Kristiyano natin, sa pagiging Kristiyano natin, kahit nananampalataya na tayo kagaya ng mga disciples na to, mga kapatid, mga kapatiran, hindi pa rin tayo exempted sa tinatawag na troubles and tribulations. Pero alongside with it, there is peace. Yan po ang nuts and bolts po natin. Ngayon, ang tanong natin is, what are the biblical reasons behind this theme? Ang theme natin is nuts and bolts. Gusto kong ipakita ang unang-una, mga kapatid, ang verse 32. Ang aking tema dyan ang aking sagot ay, troubles and down moments are biting realities. Ayan po. Kapag sinabi nating troubles, mga kaguluhan, mga down moments, parang bagsak, medyo bagsak ka. Bagsak lang, medyo bagsak. Ito po ay mga biting realities. At ito po yung makikita natin sa talatang 32. Matapos na sila'y tuluyan ng sumampalataya kay Jesus Christ, sapagkat ang sabi po ng 30, now we can see that all things, nananampalataya na sila. Pero pagkatapos nun, ay binuksan pa rin ng Diyos ang kanilang puso. Okay, guys? Parang okay, mga apostles, disciples, you believe me now, right? You believe me now. But hey, may mga troubles pa rin. Okay, anong sabi po ng 32? Sabi po mga kapatid, isa-isahin natin ha. A time is coming, darating ang panahon, and in fact has come, when you will be scattered, each to your own home, and you will leave me alone, yet I am not alone, for my Father is with me. Pansinin niyo po ang salitang scattered. Sinabi yun ni Jesus Christ sa talatang 32. Sabi niya, a time is coming and in fact has come when you will be scattered. Anong ibig sabihin? Kakalat kayo, mangangalat kayo. Kasi nakasulat na rin yan sa Bible, kapag tinira na ang pastol, kumakalat ang mga tupa. At yan ang mangyayari sa kanila. So ang punto ko lang din mga kapatid, loud and simple, very simple. Kahit nanampalataya na sila kay Jesus Christ, ay hindi nangangahulugan na sila po ay hindi na magkakaroon ng trials and tribulations and troubles. In fact, ang sabi ni Lord, right after na sila'y sumampalataya, sa talatang 29, 30-31, agad ipinasok ng Panginoon sa kanilang 32, sabi niya, darating ang panahon. In fact, dumating na nga na kayo ay maghihiwa-hiwalay. Yun po ang tingin ko doon ay trials. Ang tingin ko po doon ay troubles and tribulations. Tapos ginamit pa yung salitang each to your own home. Bawat isa sa inyo ay uuwi na kayo ng inyong mga bahay. Bakit, mga kapatid? Parang lumalabas talaga. Dati, solid silang 12 o yung 11. Pero at this point, sinabi ng Lord, kayo ay maghihiwa-hiwalay. Pupunta kayo sa inyong mga bahay. So, ang ipinapakita ko lang dito, mga kapatid, magkakaroon sila ng down moments. Down sila. Kasi sapagkat sa loob ng 3 taon at kalahati, kasama nila na solid si Jesus Christ. Para silang mga superstar noong mga panahon na yun. Pero this time, sinabi ng Lord na kayo ay kakalat at uuwi kayo sa inyong mga tahanan. So mga kapatid yan po, iiwanan nila si Jesus Christ. Ang sabi nga ni Lord you will leave me alone. So mga kapatid, kung susunod man sila kay Lord, remember yung nangyari kay Peter, sumunod Lord, pero malayo. And remember, nang si Jesus Christ nang si Peter ay natagpuan ng mga Roman soldiers, he denied the Lord. Kaya ang sabi ng Panginoon, you will leave me alone. So mga believers na yan ay pinakita ko na sa inyo doon sa 29, 30-31. Laging sinasabi ng Bible na now, nananampalataya na sila ngayon.
Pero pagdating sa 32, ay nagkaroon agad ng pagbabago. Sinabi agad ni Lord na, yes, you are believers, but hindi po kayo exempted sa trials, tribulations, and troubles. So makikita po natin yan, mga kapatid. Yan po yung mensaheng unang-una nating makikita. Alam niyo po, gusto ko lang ting sabihin to sa inyong lahat kasi nadaanan natin at gusto kong samantalahin itong passage na ito sa ating lahat na maging matibay tayo, maging matatag tayo, huwag nating sisihin ng Diyos na kung kailan ako naging born again. May mga ganong lyrics minsan Kung kailan ako nag-pray, kung kailan ako lumalapit kay Lord, kung kailan ako nakikinig kay Pastor Jim gabi-gabi, bakit ngayon pa dumarating itong mga trials, tribulations, and troubles. Punto ko lang mga kapatiran, hindi porke na ikaw ay naging Christian, lumapit ka na kay Kristo, ay wala ng troubles and tribulations. Maling-mali ho tayo ng assumption. In fact, mga kapatid, itinuturo mismo yan ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, kung si Kristo ay tao lang, tapos narinig ni Lord yung salita nila na, now we can see that we can see that you know all things, that you do not even need to have anyone ask you questions. Kung ganyan siguro, kung yan ay tao lang na sinabi mo kay Lord, o yan ay sinabi mo sa tao na nananampalataya na ako ng lubos-lubos sa iyo, baka sabi mo, sige, dahil grabe na yung faith mo sa akin, libre ka na sa mga trials. Libre ka na sa mga tribulations. Pero hindi. Pagkasabi na Leon, agad-agad sabi ng Panginoon ay a time is coming. In fact, sabi niya, has come. And in fact, has come. Dumating na nga yung oras na kayo'y maghihiwa-hiwalay. So mga kapatiran, gusto ko lang bagnitin sa inyo ang isang talata sa Bible. Ito po yung 2 Corinthians chapter 12. Dahil may ganyang tema din si Pablo Tingnan niyo po chapter 12, verse 10. Si Paul po ay hindi lang katulad natin na born again Christians. Si Pablo po ay isang apostle. Pero makikita niyo po ang kanyang experience. Tingnan niyo po. The same sa sinasabing ito ni Lord sa kanyang mga disciples. Sa chapter 12, verse 10, sabi niya, that is why for Christ's sake, sabi ni Paul, I delight in weaknesses. I delight in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. So mga kapatid, nagagalak siya sa mga kahirapan, mga weaknesses, mga insults, mga hardships, mga persecutions, and even difficulties. So hindi siya katulad ng ibang Christian na ang kanilang perspective sa paglilingkod kay Jesus Christ ay parang bed of roses. Parang wala ng mga trials. In fact, mga kapatid, hindi lang natin alam, i-stretch ko yung inyong perspective. Kapag ang mga difficulties na to ay tinanggap natin ng buong puso, at itong mga persecutions na to ay open ka dito, dahil hindi lang kasaganaan ang tinanggap mo kay Kristo, kundi ang kanyang mga kahirapan. Mga kapatid, lalo kang lalakas. Dahil ang sabi mga kapatid, sabi niya, I delight in weaknesses, I delight in insults. Sabi niya, because for when I am weak, then I am strong. So baligtad, kapag ang mga trials and persecutions ay tinanggap natin, mga kapatid, at inaamin mo na ikaw ay mahina, doon ka palalakasin, Lord. Alam nyo, Jesus hates people na proud, yung nagsasabing kayang-kaya nila. Hindi ganyan ang tinuturo sa atin ni Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, ngayong nalaman natin, itong concept na ito, itong nuts and bolts na to, na sa ating paglilingkod kay Lord, may peace at may troubles. Kahit Christians tayo, kapag ito po ay nailagay ko na sa inyong utak, sa inyong isip, sa inyong puso, mga kapatiran, sa inyong framework, siguro gaganda na ang takbo ng buhay natin. Hindi na po tayo naninisi, hindi na po tayo parang praning, hindi na tayo nag-i-emote kasi tanggap na natin
na itong dalawang ito ay tinatawag nating nuts and bolts ng buhay natin. So yan po, binasa ko na po sa inyo ha. Binasa ko po sa inyo 2 Corinthians chapter 12. Pagpapatunay talaga na talagang hindi po tayo exempted dyan. Amen po mga kapatid. So marami po tayong kapatiran ngayon na baka nadidrain na. Wake up kapatid. Stand still. May Diyos tayo. Kung nanghihina tayo kapatid, alam nyo ang sekreto po dyan, mag-delight ka lang dyan sa iyong mga weaknesses na yan. Dahil ang sabi ng Panginoon, because for when I am weak, then I am strong. O paano mo naman maipapakita na ikaw ay talagang weak? Di mag-pray ka, humingi ka sa prayer kasi, pagpapakita kasi yan ng reliance. Alam nyo, kayong mga hindi nagpipray, ipinapakita nyo kasing malakas kayo. Okay? Yan po ang sermon dyan. Kapag hindi ka nagdadasal, hindi ka nagpipray, parang ipinapakita mo na kaya mo. Kaya kayo, pag lumalabas kayo ng bahay, na wala man lang pagtingala, wala man lang paglapit at pag-usal ng dasal kay Lord, parang sinasabi mo na kaya mo, safe ka. Hindi yan ganyan. Ang prayer actually is a sign of reliance. Dependent attitude natin kay Lord yan. So mga kapatid, yan po, mahalaga po yan. Pangalawang gusto ko matutunan natin, peace and victory are sure experiences in our spiritual life. Ang kapayapaan at ang pagtatagumpay ay siguradong karanasan natin sa ating buhay espiritual. So kung yung unang punto ko, ang ipinakita ko ay troubles and down moments are biting realities. Pero yung the other face of the coin is this. Peace and victory are sure experiences in our spirit. Kaya nga, ang mensahe ko sa umagang ito ay pinamagatan ko po na nuts and bolts. Mag-asawa po yan. Mag-asawa po yan. Sa point number 1, troubles. Point number 2, peace. Yung point number 1 is about down moments. Yung point number 2 is about victory. Di ba ang ating buhay? Kung maiintindihan lang po natin ito. Alam niyo, sabi ng 33, tingnan niyo po ang sabi ni Jesus Christ mismo na ating Panginoon. I have told you these things so that in me, you may have peace. In this world, balance you will have trouble. Balance talaga, nuts and bolts. But take heart, I have overcome the world. O yan isang talatang yan, kita mo nyo na agad yung mensahe. Labas na labas agad yung mensaheng sinasabi ko. Sa sanlibutan ito may trouble. Yan, nakasulat yan. Yung po yung nuts. Pero sabi niya, take heart. I have overcome the world. Yun naman yung bolt. So nuts and bolts. Mag-asawa. Yan po yung reality. Ito yung gusto ko talagang ipakita sa inyong kaisipan ngayong umaga. Mga kapatiran sa City Bible Church. Wake up! Tumayo tayo, maging matibay at maging matatag tayo. Hindi maganda yung puro victory. Dapat talaga may dadaanan kang mga trials and troubles. Kasi ang victory ay outcome ng pagharap natin sa mga trials and tribulations. Alam nyo, marami sa atin dito sa bandang ito mahina. Tanong ko sa inyo, paano ka maidideklarang winner kung hindi ka naman napalaban, hindi ka napaaway? Paano idideklara ng referee na si Pacquiao ang nanalo kung hindi naman siya pumunta ng ring at nakipaglaban sa isang opponent? Kaya lagi ko nung isang araw dinidiscourage ko ating mga kapatiran na pag may dumating na problema, harapin mo. Tsaka wag mong i-rebuke in Jesus name. Harapin mo. Tingnan niyo mga kapatid, pag ikaw ay lubog sa utang, tapos talagang ginawan mo ng paraan after 2 to 3 years, na bayaran mo hanggang sa kahuli-hulihang sentabo. Di ba winner ka? Di ba triumphant ka? Di ba overcomer ka? Pero kung wala kang nilampasang ganong klaseng trials na dumaan ng 2 taon o 3, hindi mo matatawag na ikaw ay triumphant. Kasi wala ka namang hinarap. So mga kapatiran, sana po nagigets po natin ang umagang ito. Napakaganda po na maintindihan po natin ito, mga kapatiran.
Kasi naniniwala ako, pag naintindihan po natin to, magiging matibay tayo sa ating pananampalataya. Hindi na po tayo OA, hindi na po tayo bata na masyadong emosyonal. Pag may konting problema, may mga Kristiyano, pag may problema, halatado. Halatado talaga. Ang mukha, ang ugali, ang galaw. Hindi mo kinakikitaan ng glory ni Lord. Pero may mga tao naman, mamamangha ka. Minsan, mababalitaan mo na lang ang kanyang problemang napakalaki sa iba. Pero pagkaharap mo siya, hindi mo man lang maharamdaman na siya'y may mabigat palang kapansanan o problemang malaki. May mga tao naman, halatang halata mo. Pagbaba ng bahay, sisipain ang aso. Pag nakita ang pusa, sisipain din. So mga kapatid, nasaan si Lord? Alam nyo, kapag ganyan kayo hanggang ngayong oras na to, ibig sabihin, hindi pa rin tayo hinug. Hindi pa rin tayo mature. Hindi pa rin talaga tayo matatawag na talagang Christ-like. Kasi tayo pa rin eh. Ang ibig sabihin ng Christ-likeness, may problema ka, pero si Kristo ang nakikita sa iyo. Yun ang Christ-likeness. Yung hindi man lang mahalata nila na may problema ka. Yung iba, pag may problema, halata talaga. Halata talaga. Punta pa sa Facebook, sumbong. So mga kapatiran, pwede ba nating maging kaisipan ito ngayong umaga? Bilang mga tunay na Panginoong Jesus. Kasi si Lord parang siguro kuminsan, kung si Kristo ay tao lang, manghihina siya sa iyo. Ano ba itong anak ko? Amen. Lagyan naman natin ng kaunting muscles ang ating faith. Hindi lang bibig. Sabi nga sa Bisaya, hindi lang bakba, hindi lang bibig. Kailangan, maipakita natin yung muscle. Yung mga talatang memorize natin ay natutunaw pag may mga problema. Mga kapatiran, ano ang tema ko? Pastor Jim ngayong umaga? Believers, nuts and bolts. Ano yung nuts and bolts? Peace and troubles go together. Magkasama yan. Mag-asawa yan. Pag may trials, may victory. Hindi naman puro trials eh. May victory eh. Kaya huwag masyadong malikot sa buhay. Amen, mga kapatid. Napakahalaga po nito, mga kapatiran. Tingnan niyo po yung John 12:31. Gusto ko lang pag-usapan naman natin, ano ba yung sinabi ni Lord na overcome? Tingnan natin yung isip ng ating Panginoon. Kasi ang sabi niya, mga kapatid, grabe. I have told you these things so that in me, you may have peace in me, ha? So that in me, if you are with me, in me, sabi ng Lord, I have told you these things so that in me, upang malaman nyo na sa akin, wala sa labas. Sa akin, wala sa material. Sa akin, wala sa mga properties mo. Kundi kay Lord, meron kayong kapayapaan. Alam nyo mga kapatid, merong nag-drawing, merong tournament ng drawing. Ang tema, peace. Ang isa nag-drawing ng Maria Cristina Falls, peace. Ng isa naman, karagatan na talagang napakatahimik. Yung isa naman, nag-drawing ng isang puno na binabangga ng malakas na bagyo. Nandun sa ibabaw ang ibon at ang ibon ay sumisipol-sipol. Yun ang nanalo. Dahil ipinapakita doon ang tunay na kapayapaan ay mararamdaman mo sa gitna ng kaguluhan. Kaya ba natin yun, mga kapatid? Traffic na. Pero sisipol-sipol ka. Amen? God is in charge. Relax. Mga kapatid, alam nyo, si Lord ang may hawak at may kontrol ng buhay. Okay, balikan ko lang yung sabi ni Lord para lalong lumalim sa atin yung salitang overcome. Alam nyo ba ang in-overcome ni Lord? John 12:31. Tingnan nyo mga kapatid, baka hindi pa po natin na-realize. Ang sabi ng Panginoon, Jesus answered and said, "This voice did not come because of me,
but for your own sake. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Ang sabi niyo mga kapatid ay, this is the judgment of the world. Ang ipinapakita doon ay ang kanyang pagiging mananagumpay. Si Lord ay nagtagumpay. At anong kanyang pinagtagumpayan? This world. Si Satan, yung prinsipe ng kadiliman, yung prinsipe ng sanglibutang ito. Mga kapatid. So si Lord ay nagbigay na agad ng parang tono ng pagtatagumpay. Mga kapatid, remember that we are the followers of Jesus Christ. Pag pinag-aralan na po natin, ang dami niyang pag-uusig, ang dami niyang persecutions, pero lagi siyang nananalo. Mga kapatid, yan ang modeling ni Lord sa atin. Mamaya nga gagamitin ko yung salitang standard later sa aking proposition na yan ang standard ni Lord, pagiging overcomer. Pag lagi kang natatalo, something is wrong. Something is wrong kapag lagi kang natatalo. Baka hindi talaga maayos ang ating pagkakasalpak kay Lord. Alam niyo, itong aking earphone na to, minsan pag nagpe-preach po ako, akala ko may boses na ako. Wala pala. Kasi hindi talaga totally insert. Hindi inserted ng tama. Kapag hindi talaga parang password din yan. Kapag yung password mo, example, meron kang 8 letters, magkamali ka lang sa isa. Kaya mga kapatid, importante, kapag hanggat may issues sa iyong cellphone o sa iyong mga gadgets, mahihirapan ka. Ganon din kay Lord. Kaya dapat kay Lord lang talaga tayo. Amen, mga kapatid. So what is my summary today? My summary is, ang aking summary mga kapatid ay, pakaisipin po natin ito, na ang buhay ng isang mananampalataya habang nandito tayo sa lupa, talagang maikukumpara natin sa nuts and bolts. Merong kapayapaan, pero may troubles. May troubles, pero may kapayapaan. Amen? May victory, pero may tribulations. Wala pa ho tayo sa langit. Sabi nga lagi natin, kung gusto mo talaga ng isang karanasan na wala nang problema, walang traffic, walang mataas na ganito nangyayari sa gobyerno, may COVID, ay pumunta ka sa langit. Pero hanggat nandito tayo, sa totoo lang, hindi tayo exempted. Alam naman natin, mawala man ang COVID, trust me, another virus will come. O di ba noong 1930, meron milyon ang namatay. So mga kapatiran, meron pa tayong bubonic plague, right? Itong Spanish flu. Wala pang 100 taon yan, mga kapatiran. So brothers and sisters, ito ang issue. Huwag na nating palayasin lagi itong si COVID na to. Trust me, mga kapatid, sabi sa Bible, mawala yan, meron na naman. Alam nyo ang dapat nating effect sa utak natin, ito po sa isip natin. Laging may trials. Pero kapag kasama mo si Jesus Christ, makakaranas ka ng victory. Alam nyo, pag marami kang trials, ibig sabihin marami kang victory. Supposedly. Alam nyo, nasa framework lang natin ito Kapag hindi ka sanay talaga sa hirap, hindi ka sanay sa laban, hindi ka sanay dun sa emotional ka, nako, lagi kang maliligaw. Natatakot kang magising sa umaga. Kasi alam nyo mga kapatid, minsan may gising tayong maaga, right? Maaga. Parang we are so excited. Maya-maya, bigla may dumating na problema. Wala na, wasak na yung maghapon mo. Kasi dependent ka doon. Masaya kapag walang trials. Happy ka. Happy. Sabi ng Diablo, susundutin natin to. Sinundot ka ng konti. Wala na. Sinipa yung aso, sinipa yung pusa. Wasak na ang buong maghapon. Guys, tatandaan nyo po yung mensahe natin ngayon. Nuts and bolts. Amen. So my propositions are this. Number 1, expect nuts and bolts in our Christian life. Asahan mo na kasi yun. Amen. Kung may trials, victory yan. Actually, mga kapatid, tingin ko ganito Minsan ganito pa na ako. May trials ako. Ganyan ako mga kapatid. Makakabigay na naman ako ng glory kay Lord. Kasi alam ko na ako'y magiging winner.
Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi naman magiging sinungaling ang aking Panginoon. Ang sabi, I have told you these things so that in me, Lord, you have troubles, you have tribulations, but take heart, yung puso. Ang sabi ni Lord, I have overcome the world. Kitang-kita ko yung nuts and bolts sa verse 33, mga kapatid. Pangalawa kong suggestions, maintain the standard of Jesus as overcomers. Grabe po yun, mga kapatid. Gusto kong isipin nyo na yung pagtatagumpay ay standard ng langit. Kapag sinabi nating standard, ano kaya ang ibig sabihin? Ano sa ibig sabihin? Kapag sinabi natin na standard, ito yung standard na kailangan natin ng example. Diba? May mga gamot, may mga properties, may mga binibentang merchandise, may mga kung ano-ano, pero may mga standard. Kumbaga sa mga may standard size, may standard na laki, may standard na hinog, kagaya ng mga mangga, may mga standard po yan. May mga pang export. Pag hindi ka nakarating doon sa standard, reject, ibebenta locally. So mga kapatiran sa Panginoon, halina kayo. I-embrace nyo itong katotohanan na to. Kinakailangan ma-maintain natin ang standard ni Jesus Christ bilang winners and overcomers. Marami bang naging trials si Jesus Christ nung sa Book of John? Yes, pero lagi siyang overcomer. Sila Paul, lagi silang may mga trials. Sabi nga, binasa ko kanina, sabi niya, may insulto. Yan, ang pinakamabigat yan, mga kapatid. Na-insulto na ba kayo? Sino po dito ang bossing? Tapos biglang na-insulto ng gwardya, na-insulto ng messenger, na-insulto ng taxi driver. Mga kapatid, pag ikaw dinaanan ng yan, lalo pag medyo mataas ang tingin mo sa sarili mo, tapos bigla kang parang naitsapuera, naku, Panginoon ko, papasok talaga yung problema. Pag meron kang character problem, lalabas po yan. Pero mga kapatid, overcome mo yan. Kinakailangan mo overcome yan. Remember, sinasabi ko lagi sa inyo, everything is a test. Everything is a test. Mga kapatid, grabe. Ako po bilang pastor sa magtatatlong dekada na po, ang dami talaga, mga kapatid. Itong nuts and bolts na to, buhay ko na po ito. At buhay nyo rin ito, mga kapatid. Dapat din natin ito maging buhay. Alam ko marami akong kasama sa simbahan na talagang danas na danas din tong nuts and bolts na to. Minsan may mga nababalitaan na akong miyembro natin na nagpapatotoo. Sabi ko, wow, grabe yan. Hindi ko na alam na may sakit pala siya. Hindi ko alam na dumaan siya sa matinding problema. Pero hindi ko naramdaman. Hindi ko nakita. May mga tao naman, unang tingin mo pa lang. Unang tingin mo pa lang. Naku, may problema to. Minsan may mga ganun tayong miyembro. Panginoon ko, parang si Kristo laging patay. Parang may mga kilala akong tao na puro talaga negative. Parang hindi nag-uumapaw. Alam niyo mga kapatid, pag ako nagda-drive yung kotse. Tapos nakakakita ako ng mga tao na parang sa loob ng kotse, masaya siya. Ay, ako'y tatawa na rin ako ng tatawa. Sabi ko, bakit ba? May karapatan akong tumawa because Jesus is beside me. He is with me. Akong dapat ika-worry. Yes, may problema ako. Hindi naman talaga tayo exempted. Kaya nga, nuts and bolts Pero alam natin na malalampasan natin. Amen? If that is the case, why will I worry? My goodness, bakit ako hindi matutulog? Bakit hindi ako makakain? Amen? Mga kapatid, alam nyo minsan may mga problema po tayong dinadaanan. Pakinggan nyo po ito. Ano lang ni Lord? Tinitrain na kayo para maging patient, para maging matyaga. Kasi may iba dyan nagpipray, Lord, gawin nyo naman akong matyaga, Lord. Gusto ko ngayon na, ha? Ngayon na, Lord. Talagang walang tiyaga Kaya bibigyan ka ng Lord ng mga problema, mga iba't ibang klaseng problema, para ikaw'y makita sa iyo ang Christ-likeness. So, syempre, mababasag ka, magpipray ka, magre-rely ka kay Lord, hingi ka ng counsel, magpapapray ka. O yan, nadi-develop ang patience.
So guys maintain the standard of Jesus as overcomers. Yung mga talunan sa demonyo yun. Totoo yan. Kasi si Diablo overcome Sabi ng 12, chapter 12, verse 31. Ginudge na ni Lord yan. Kaya no wonder yung mga tao sa labas, madidilim ang muka, mga nagsiswiside, nanggagalit, mga ganito, ganyan. Hindi mo makita ang victory. Pero tayo, mga kapatid, remember, ang ating pong hepe ay si Lord. Siya ang ating King of Kings and Lord of Lords. Amen? Napipredict mo dapat ang buhay ng Kristiyano araw-araw. Napipredict mo. Yes, may trials yan. Pero tingnan mo ang buhay. Hindi mo maramdaman. Kasi hindi niya pinapasan. Ibinibigay niya kay Lord. Ang marami sa atin, ibibigay. Lord, sa'yo na to ha. Maya-maya, kukunin na naman. Maya-maya, pasan-pasan na naman niya. Kasi isip, ano kaya gagawin ko? Ano ito? Ito kaya? Nako, mga kapatid, may mga bagay na sa totoo lang, hindi mo masisimplify. But you need to trust the Lord. Kahit gaano pa yan ka-complicated, I challenge you. Kapag kay Lord ka talaga lumapit, patay nga, nabubuhay Yun ang complicated. 4 na araw, patay, nabuhay. Bulag, mula sa pagkabata. Invalido, 38 years. Instantly. Ganun lang yan. Pinitik lang ni Lord. May sakit, malayo ang distansya. Sabi niya, magaling na yon. Sinabi ng alas 11 ng Panginoon, alas 11 ng tanghali. Pagdating doon, sa layo, kinabukasan pa nakarating yung tatay. Ano oras gumaling? Alas 11 ho kahapon. Oh my goodness! Sabi niya, Jesus is true. The last but not the least, mga kapatid, my proposition, overcome the world by preaching Jesus and build His kingdom. Alam niyo itong sanglibutang ito, talunan na po ito, sabi ni Jesus Christ, itong prinsipe ng sanglibutan, talunan na po ito. Ito ay layon, pero wala nang ngipin po yan. Tayo po ay dapat nating i-overcome. Remember, may mandato sa atin, Lord. Doon pa lang sa Genesis. Kalatan ng buong daigdig. Multiply. Replenish the earth. Pagdating sa Matthew chapter 28, the same. Go into all the world and make disciples. Mga kapatid, ang church natin, dapat maging overcomers. Ang mga miyembro natin, ang congregation natin, dapat magiging dominant tayo. Because ang sabi ng Lord, replenish the earth. Hindi, ang church natin hindi dapat pakonti ng pakonti. Dapat nanganganak tayo because we are living organism. Di, alam niyo, marami akong nakikita simbahan ngayon. Pakonti sila ng pakonti. Paliit sila ng paliit. Paano sila ng paano? Pabawas sila ng pabawas. Ang mga miyembro, away-away na lang. Chismisan na lang ng chismisan. Wala na nag-share. Wala na yung passion. Yung passion na wala na, naubos na. Iba na ang kanyang delight. Sanglibutan. Mga material na bagay. Nako, marami na akong nakita. Even pastors naging victimized ng material na bagay. Mga kapatid, wag naman ganon. Hindi po dapat nating iniiwan ang gawain ni Lord. Hindi pwede iiwanan ang gawain ni Lord. Dapat may isang tao sa simbahan na laging ipaglalaban ang kapakanan ng iglesia ng Diyos. Pag ang pastor mismo ay talagang hindi po dedicated sa gawain ng Panginoon, who will dedicate? Who will dedicate for the ministry of the Lord? Kapag pare-pareho na. So mga kapatiran, overcome. Let's overcome the world by preaching and teaching and evangelizing the world, mga kapatid. Kagaya ng nangyari kay Jesus Christ, di ba lagi siya inuusig, pero nananalo. Inusig doon, nananalo. Inusig dito, nananalo. May mga nagagalit, pero may mga nakakakilala. Paunti-unti. Ganyan ang ginagawa natin. We preach the gospel nightly. Hindi nyo lang alam. Gabi-gabi, meron tayong nawiwin. 2, 3. It doesn't matter sa akin kung ilan. Ang mahalaga sa akin, we advance the gospel left and right. And we are using the available technology to advance the gospel of Jesus Christ. Alam nyo mga kapatid, lately, ang dami-dami kong testimonies. Yun palang salita ng Diyos na pinapangaral ko sa Bible, mga kapatiran. Hindi na, kumalat na ng kumalat. May testimony po ako. Taga Saudi, ibinigay sa Portugal. Yung taga Portugal, ipinadala sa Mexico. Yung taga Mexico, pinadala sa Barcelona. Ang dami.
Grabe mga kapatid, natutulog ako pero sa ibang lugar, dahil gabi sa atin natutulog ako, sa ibang lugar ay araw, kumakalat doon na parang droga ang salita ng Diyos. Sabi ko, ganito ba katindi to mga kapatid? Alam niyo mga kapatid, yung mga friends request ko lately, mamamangha po kayo. Portuguese, European, Indiano, Pakistani, Nepalese, Taiwanese. Hindi ko nga matanggap kasi baka ako. Pero pag tiningnan mo, at tiningnan mo yung profile niya, speaking the words of God. So mga kapatiran, ang point ko'y ganire. Let us overcome the world. Instead na siya mag-overcome sa atin, tayo mag-overcome sa kanila. No way na tayo magpatalo, mga kapatid. Tatandaan nyo, ang sanglibotang ito ay kaaway natin. Ang sistema dito ay bulok-abok. Meron tayong mission dito, mga kapatid. So mga kapatid, ito lang po ang mensahe ko sa inyo sa araw na ito. Huwag niyo pong kalilimutan ang mensahe ni Pastor Jim today. Nuts and bolts. Mag-asawa po yan. Yung peace and troubles go together. Tribulations and victories go together. At pag meron tayong trials, tuloy-tuloy ka lang, ang dulo niya ay victory. Glory yan ni Jesus Christ. Opportunity yan ni Jesus Christ in your own life. So mga kapatid, marami pong salamat. Salamat sa umagang ito na minsan pa nagkaboses na naman si Pastor Jim para makapag-share ng gospel. Mga kapatiran, sana po'y patuloy kayo makinig ng words of God. At siya nga po pala, gusto ko lang ipaliwanag ng konti para maging balanse ang ating worship. Di ba nakikinig tayo ng word of God? Huwag niyo rin kalimutan, mga kapatid, ang financial support sa church po natin. Balanse po yan. Alam nyo, dati naman tayong nasa worship service ng actual. Nakikinig tayo ng Word of God. After that, nagbibigay tayo ng handog sa Diyos. Yeah. Hindi naman nabago yan ngayon. Ngayon po, internet. Pero andun ang Word of God. Pero dapat meron tayong maturity, sense of responsibility na alam na natin yan. Hindi na po yan dapat laging ipapaunawa sa atin. Ang mature, alam niya ang kanyang gagawin. Amen po, mga kapatiran. So mga kapatiran, kung kayo po ay remember, meron po tayong misyon sa buong mundo. Dahil po nating lalong lumawak ang ating gawain. At may mga pinapakilos po tayong coordinators sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Meron pong admin side po ito. Meron pa rin tayong mga kuryenteng binabayaran. Meron pa po tayong lupa na nirerentahan. Meron po tayong mga full-time workers. Meron po tayong mga kuryente. Meron po tayong, you know those things. Huwag po ninyong sabihin na makikinig na lang tayo, hindi po tayo magre-reciprocate. Hindi po tamang kaisipan. Hindi po ganun ang tunay na Christ-likeness. Amen po. So mga kapatiran, maraming paraan. Pwede kayong pumunta dito sa ating opisina at ihandog mo ang salita ng Diyos, ang inyong offering kay Lord. Okay? At kung nangangailangan kayo ng resibo, kay Sister Aisa, magbibigay po siya dito sa opisina ng Lakeview. Ngayon, may mga tao naman na medyo hirap. Meron po tayong GCash, ginagawa na po natin yan lately. Meron po naman na bank transfer, ginagawa na rin yan ng ibang members natin lately. At yung iba po naman ay sa bangko. Sa bangko, yung actual na napunta sila sa bangko. Konting mga kapatid, Pastor Jim, medyo may effort. Yes, ganun talaga. Ganun po ang maturity. Amen po. So asahan ko mga kapatid na walang nagbago. Tuloy-tuloy ang ating ragasa ng gawain sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ako po ay committed sa gawain ito. Sana kayo man din ay committed din. Kasi hindi po tayo lalago because ang sabi nga, it takes two to tango. Amen. Si Pastor Jim, diretso po yan. Pero sana kayo diretso rin. Amen? Mga kapatiran. So magandang umaga po, mga kapatiran, pagpalain kayo ng Diyos. Ang Diyos ay hindi natin kayang bayaran. Ang pwede lang natin gawin kay Lord ay mag-reciprocate ng pag-ibig at pagmamahal. Amen po mga kapatid. So God bless. Have a good day. This is a brand new day. Happy Sunday at happy birthday sa CBC Las Piñas. At salamat po sa lahat ng mga technical
team members ko na nasa likod po ng programang ito. Salamat sa inyong lahat. God bless. God bless. Shalom, brothers and sisters. Allow me to pray for a while. Salamat, Lord, sa umagang ito, sa inyong mga salita. Salamat sa inyong katotohanan. Salamat sa inyong kalakasan. Salamat sa napakasimpleng metaphorical expression, ang nuts and bolts na napakalapit sa puso namin. Salamat po. Sa inyo po ang kapurihan, O Diyos, at kaluwalhatian. Mga kapatiran, sumati ng Ama, Anak at Espiritu Santo. God bless you all. In Jesus' name, Amen. Huwag pong kalimutan ng breakout sessions after this para lalong pumasok sa puso natin ang kanyang mga salita. Have a good day. God bless po.